Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonates. By the way, if you want to book a personal reading, ito yung mga ways kung paano gawin yon. Dito sa Facebook page namin, Madam P. Tsaka sa email address namin, dito ka pwede mag-inquire. TikTok Shop. Dito ka pwedeng mag-avail ng mga product na available sa amin. And please do support my band. Vocalista po ako ng um, bandang Sibol. Ayan. So, Sibol yung name sa Facebook, pero maaaring hindi mo siya ma-search, kaya ang i-search mo is yung bandang Sibol. Ayan. Pag di mo pa rin siya ma-search, lagyan mo ng Madam P sa dulo. And YouTube channel, Madam P TV, dito ko i-upload yung mga songs po namin. By the way, yung mga songs namin, yung iba ay ako po ang nagsulat. Katulad nitong song na Buntong Hininga, which is kasama siya sa aming raffle. Ayan, may paraffle ako na reading ngayon, guys. If you will avail this reading, actually, ang magiging amount niya is mga nasa 4,500. But, of course, para dun sa mga gustong magkaroon ng opportunity na makapagparid sa akin ng walang budget or out, medyo mataas para sa kanila, pwede na, possible na, no? Ito, mag-join ka dito sa raffle reading. Maganda ito. Like and follow mo lang yung Sibol page, which is yung page ng aming band. And then like and comment mo dun sa aming featured video. Yung nakalagay sa caption is Buntong Hininga by Sibol. Ayan. Yung favorite part ng lyrics mo. And then, i-hashtag mo Sibol sa kalam. Okay, yun yung hashtag niya. Tapos, i-share mo ang video. Don't forget to share. Kasi guys, kahit magawa mo yung mga nauna ko sinabi, pag di mo share, hindi ka makakasama sa raffle. So, this is a way na rin para ma-promote yung aming band. And please do support OPM bands, guys. OPM Music, napakaganda ng musika gawa sa Pinas. And of course, ang tatlong reading ang kasama nun: astrological transit, love, and career. So, tatlo. Date of raffle will be sa July 20, 2025, 8 o'clock p.m. Philippine time. Diyan siya mapopost sa Facebook page and or dun sa aking Facebook page na Madam P. So, sana ay nakafollow ka doon sa dalawang page na yan. Let's start. Anong meron sa ating mga fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, love reading, guys. Spirit guides, angel guides. Follow mo rin ako sa TikTok kasi may mga sinishare akong video doon na yan o. Hindi ko na i-share dito sa YouTube. Like for example, yung palm reading. Ayan, may mga ine-explain ako dyang linya ng palad. So, you might want to check it out. Love is here. Okay. Main energy mo to, ha. Fire sign. Denial. Okay. So, iba sa inyo, you have this feeling of love towards someone else, pero nakikita natin yung pagde-deny na ginagawa mo doon. It might be because you do have your TikTok crush. So, you might be admiring someone else. So, nandun yung pag-admire mo dun sa isang tao. But then, alam mo sa sarili mo na kailangan mong mag-hold back ng emotions mo para dito sa taong to. Because either itong person na to is malayo sa'yo or pwedeng malaki ang difference ninyo. And TikTok is here. So, the energy here is that pwedeng may boundaries or may hangganan. Yung kung ano lang yung pakikitungo or emotions na pwede mong maramdaman sa kanya. So, nandun yung, alam mo yung emotion mo, mahal mo yung tao, pero kailangan mong pigilan ang sarili mo sa nararamdaman mo sa kanya. Hindi ko alam kung minsan ka na ba
ano man tawag dun sa gupit na yon, bob cut ba yon or apple cut, lalo na kung babae ka, but babae man or lalaki, LGBTQIA+. Basta yung maiksi lang. Or pixie cut, tama ba? Shaggy. Hindi kasi ako familiar sa mga buhok eh, pero may nakikita kasi akong ganong klaseng buhok. Energy ng person na kakonect mo. Receipt is here. So, may itsura talaga itong person na nakikita natin. Bottom of the deck is anxiety. I feel like, itong person na to could be a person na maraming naipakita sa'yo na naging dahilan kung bakit magustuhan mo siya. Of course, hindi mo naman siya basta magugustuhan ng ganun lang. Meron kang nakita ka sa kanya na dahilan kung bakit siya kagusto-gusto talaga. And this person is more open. Kumbaga, kumpara sa'yo, siya yung mas open. Maybe pagdating sa emotions niya, pagdating sa kung sino talaga siya, ano siya. Sa ngayon, may mga bagay na kinakatakutan nitong person na to. Wala yung kinalaman sa'yo. Maybe may kinalaman yun sa sarili niyang sitwasyon sa buhay. Either nape-pressure siya or may mga deadlines, you know. Emotions. Ano yung mga emosyon ninyo sa isa't isa? Emosyon ninyo sa isa't isa. Spirit guides, angel guides for the sign of fire sign, Aries, Leo, Sag. Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? Cleansing. Projected. I mean, you need to clear your mind. Ito, advice lang sa'yo to. Huwag ka masyadong mag-isip ng future. Don't rush yourself. Focus on the present moment. Mag-a-align din sa'yo lahat, okay? Parang ang energy nito, ayos naman yung buhay mo, ayos yung nangyayari sa'yo. Pero masyado ka nag-aalala kasi parang iniisip mo, paano kung doon sa susunod na maging magulo na, kumaga masyado ka nag-think ng negative eh. May mga paano kung ganun ka. And or, masyado ka nag-aalala sa nangyayari sa buhay mo ngayon. Yun lang yung I feel like, may mga problems ka pinagdadaanan, sino bang hindi? It's part of life. Pero yun nga eh, huwag ka masyadong mag-stress. Okay, huwag ka masyadong ma-stress. Huwag ka masyadong magmadali. Okay, lahat ng nangyayari is may process or may may steps. Hindi ka pwede basta-basta magmadali. Ayun nga, yung iba kasi nag-iisip agad ng future. Well, silipin mo muna yung present. Mag-focus ka muna sa present moment. Puro advice yung nakuha ko kasi wala naman akong nakuhang energy mo regarding dito sa person na to. Nakuha na natin yung emotions mo sa kanya ng una.
The person that you're dealing with, hindi ko nakikita na na okay siya pagdating sa mga friends na meron siya ngayon. Parang napapalibutan siya ng mga maling kaibigan. Ganun. Masaya siya sa kung ano yung meron, pero hindi niya nararamdaman kung okay ba or dapat pang pagkatiwalaan itong mga taong to. Okay. This person is, nakafocus siya sa'yo eh. Searching is here. So, tinitignan ka niya kung hindi man sa totoo, sa physical, sa social media. Yan, sama natin yan. Nakikita natin yung pag mamasid sa'yo nitong person na to. This person is spying on you. So, what will happen in the near future for you, fire sign? You do have your poison and pressure cooker. Alam mo, isa pa sa nagiging problem kung bakit masyado ka nape-pressure, kung bakit masyado ka nag-iisip ng problema. Kasalanan na rin ng mga tao na sa paligid mo. I mean, hindi lang itong person na to ang may mga nakapaligid sa kanya na nakakaiyamot. Sa side mo rin meron, so be careful. Kung may mga toxic person, unhealthy person na nasa paligid mo, umiwas ka, lumayo ka sa kanila, huwag mo kausapin. Hindi sila makakatulong sa... Kumbaga kung hindi lang rin naman sila makakatulong sa problema mo, makakadagdag pa sila. Huwag mo na silang i-entertain. Diba? Yung iba, nagiging dahilan lang yun para magalit ka, para may stress ka, para mag-isip ka na ganito ganyan. Kaya itong mga taong to dumadating para stressin ka. The advice for you is to, you are a fire sign. Talagang ganun ka, mabilis kang magalit or mabilis kang maglabas ng emotions mo. Pabugso-bugsong damdamin. But, hindi yun healthy for you. No? Kasi sa halip na mas makapag-focus ka sa dapat pag-focusan, napunta na yung focus mo sa hindi naman dapat pag-focusan. In the near future, soulmate is here. This could be your soulmate. Focus. And sabi ko nga sa'yo, nakafocus siya sa'yo. Nakikita natin, this person is really focusing on you. I can see a divine masculine energy. I feel like mahal ka niya, gusto ka niya. Kaya minamasdan ka niya, ina-admire ka niya. May pala nakuha natin message. It's like someone is really crushing on you. Gusto talaga siya sa'yo. Ayan, nakamasage siya. So, thank you for watching, guys. I love you all. Again, please do like, subscribe. Yung aking sinabi dun sa first ng part ng video na to, try mo yon, try your luck. Maybe ikaw yung mabigyan natin ng reading, ng guidance. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.